Good day mga ka-sports natin dyan. VVL Reinforced Conference magsisimula na sa July 16. Queen Gemma Galanza wala muna ngayon sa Creamline Cool Smashers at hindi na muna siya makakatulong. Mawala man ang ating Queen Gemma Galanza ay hindi na tayo dyan bago sapagkat wala rin noon G Amazing at nawala na rin si Celine Domingo. Marami na nga mga nagsialisan pagdating nga sa Creamline Cool Smashers, ngunit nananatili pa rin ang Creamline na nasa tugatog ng tagumpay. Sila nga ang naging champion sa nakaraan conference. VVL Reinforce naman ang kanilang target ngayon sapagkat palagi na lang silang silver medalist pagdating nga dito sa Reinforce Conference. Pero pagdating sa All Filipino, sila nga talaga ang number 1. Dito ay hahamunin na naman ng bagong pagsubok ang Creamline Cool Smashers matapos wala si Gemma Galanza. Narito na nga ang schedule ng Creamline Cool Smashers simula July 16, July 20, July 25 at July 30 hanggang August 3. Sino-sino ba ang kanilang makakaharap? Panoorin ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman mo. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Pagkatapos kang mag-champion ng Creamline Cool Smashers sa All Filipino Conference, ngayon naman target naman nila ngayon makuha or masungkit ang gold medalist nga sa Reinforce. Makaya kaya nito? Matapos nga ng kanilang tagumpay sa All Filipino Conference ay napatulak nga ang buong team ng Revisco Creamline Cool Smashers kung saan nga nagbakasyon grande sila sa Spain. Naging masaya naman ang kanilang bakasyon at talagang marami naman mga nakakamiss na mga fans ng Creamline dahil nga gustong-gusto talaga nilang magsimula na ang VVL Reinforce Conference. At eto na nga ang hinihintay ng karamihan ng mga fans ng Good Vibes team kung saan nga ay tapos na ang kanilang masayang pagbabakasyon. Ngayon ay back to normal na tayo dahil puspusan na ang pagtitraining ng nasabi nating Creamline players dahil magsisimula na nga ngayong July 16 ang laban sa VVL Reinforce Conference. At take note handang-handa na ditong makipagsagupaan ang nasabi nating defending champion ng All Filipino Conference kung saan nga ay susubukin talaga nilang makuha rin nila ang kanilang gold medal sa Reinforce. Narito na ang schedule ng Creamline Cool Smashers, ang kanilang unang makakaharap. July 16 ang makakaharap agad ng Creamline, walang iba kundi ang malakas rin na team na PLDT High Speed Heater kung saan nga July 16 yan magaganap. Ang oras niyan ay 6 PM. Magandang laban to sapagkat ang PLDT sobrang lakas na rin hanggang sa kasalukuyan ay hindi na rin sila basta-basta gaya nga ng mga nakaraan conference na mabilisan lang silang napapataob. Wala man ngayon si Palomata, okay lang yan dahil malakas pa rin sila. Nariyan na nga si Samulyenko ang kanilang malakas na import at eto pa nga si Savannah Davison. Tapos na nga ang paghihirap at kalbaryo nga na pinagdadaanan ng PLDT at sa ngayon ay mukha talagang may ibubuga sila. Lalo't ngayon napapabalita na bumalik na nga ang angking kagalingan at lakas nga ni Mika Reyes at ni KKD. Maglalaro na nga si Kim Kiana D at Mika Reyes. Magandang sign to para sa PLDT at mukha talagang malakas sila. At pagkatapos naman ng PLDT, aarangkada naman ang ating Creamline Cool Smashers kung saan makakaharap naman nila ang Farm Fresh Foxes. July 20 yan at ang oras rin yan ay 6 PM. Bagamat ang Farm Fresh ay nasa laylayan nga ng mga nakaraan conference sa standing, pero hindi rin naman natin maikakaila na pinahirapan nga nila ang lahat ng mga
team bago sila napataob, lalo na ang Creamline Cool Smashers na defending champion nga pagdating sa PBL All Filipino Conference. Nahirapan silang pataubin ang Farm Fresh. Pumalag talaga ang nasabi natin Farm Fresh, kung kaya aasahan talaga natin sa July 20 ay bibigyan pa rin tayo ng Farm Fresh ng magandang laban. At pagkatapos ng Farm Fresh, sinusundan naman to ng Next Led Chameleons versus Creamline Cool Smashers, kung saan naman July 25 yan magaganap at ang oras naman yan ay alas 4 ng hapon. Isa rin ang Next Led Chameleons na nasa laylayan nga sa standing pagdating nga sa PBL. Hindi sila ganoon kalakasan at aasahan natin na nakarecruit nga sila ngayon ng mga bago na mga players na malalakas, dahil alam natin na may chance nga sila na makakuha nga ng malakas na players pagdating sa draft. At higit sa lahat, sana makakuha na rin sila ng malakas na import para makatulong nga kay Ivy Lacsina, dahil nga sila nga ay isa sa mga team na hindi naman ganoon kalakasan, kung kaya nanganganib silang mapataob agad sila ng Creamline Cool Smashers. Pero aasahan natin napapalag rin ang Next Led Chameleons kontra nga sa Creamline sa July 25 yan, 4 PM. At July 30 naman, malakas ang makakalaban ng Creamline, walang iba kundi ang Cherry-Tigo, kung saan nga ng elimination round sa All Filipino Conference ay naging issue ito pagkatapos ngang pataubin nila ang Creamline Cool Smashers. Grabe rin kasi ang kumpiyansa noon ni Aya Laure at ng kanyang buong kupunan, lalo higit si Abby Maranyo na team captain nga ng Cherry-Tigo, kung saan nga pinataob nila ang nasabi nating Creamline Cool Smashers, at dahil dyan ay todo bash nga ang mga players ng Creamline pagkatapos matalo nga ng kupunan nga ni Abby Maranyo. Ngunit pagdating naman sa semifinals ay nilampaso na ng Creamline ang Cherry-Tigo. Magandang laban to sa July 30. Titingnan natin kung talagang kayang-kaya pa rin ng Cherry-Tigo pataubin ang Creamline Cool Smashers, dahil maraming ang mga nagsasabi na malakas ang import ng Cherry. Walang iba kundi ito ngang si Cat Bell. Sa tingin nyo, kayang-kaya na kaya ng Cherry na patiklupin ang Creamline Cool Smashers? Komenta ninyo yan sa baba. Pero para sa akin, Creamline Cool Smashers pa rin dyan ang mananaig, dahil kahit wala si Gemma Galanza, kayang-kaya yan ang buong kupunan nga ng ating Tots Carlos, Alyssa Valdez, and Michelle Gumabaw. At kita-kita na lang tayo sa July 30, 4 PM. Napakagandang laban yan. At pagkatapos naman nila sa Cherry-Tigo ay mapapalaban nga ang Zeus Coffee, ang bagong team na ito, sa August 3, alas 4 ng hapon rin yan, kung saan dahil bago nga sila, kahit sabihin natin na galing nga sa Japan ang kanilang import at malakas, hindi pa rin nila kaya talunin ang Creamline Cool Smashers sapagkat bago pa lang silang team. Alam naman natin na ang Creamline ay isa sa mga pinakamalakas na team pagdating sa PBL. Pero syempre, titingnan na lang natin, malay nyo, sabi nga ng karamihan, bilog ang bola, baka manalo nga ang Zeus Coffee Thunderbells kontra nga sa malakas na team na Creamline. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakita ang full na schedule ng Creamline Cool Smashers para nga sa kanilang laban sa elimination round. Ito ay group ng Pool A, kasi meron pong Pool B, kaya't huwag kayong magtaka dahil ang iba dito ay hindi pa makakaharap ng Creamline. Ang Pool A muna ang maglalaban-laban at ang Pool B ay iba naman po ang mga makakaharap. So, ang makakalaban nga ng Creamline, inuulit ko nga, ay PLDT, Farm Fresh Foxes, Next Led Chameleons, Cherry-Tigo, Zeus Coffee Thunderbells, at iyan nga ang nasa Pool A. At supportahan na lang natin ang ating Creamline Cool Smashers at ang buong team na maglalaban-laban sa PBL. At manatili kayong tumutok sa ating YouTube channel at madalas na tayong mag-a-update ng kanilang mga kaganapan sa PBL Reinforced Conference. Thank you so much. God bless.